Ano na nga ba ang kalagayan ng wikang Filipino sa bagong henerasyon? Ganito magsalita noon. Mga kaibigan, Ano yung kaibigan? tila nabighan ako sa magandang dilag sa kabilang lamesa. Tama ka, kay ganda nga niya aking kaibigan. Nais kong hihin ang kanyang kamay sa kanyang ina. Ganito naman ngayon. Eyo pare, What is it, boy? there's a TV dito sa kabilang table pare. Sure, bro. Hindi marahil pinagtutuunan ng pansin, ngunit ang ating wika ay nagbabago na rin. At dahil ito sa tinatawag nating evolusyon, sa pagdaan ng panahon nagkakaroon ng evolusyon ang ating wikang Filipino. Nauuso na din ang mga kolokyal na salita gaya ng jejemon, Gaylinggo o Beckerman, konyo o slang words. at Gen Z terms o abbreviations. At ito ang mga halimbawa nito. Una, ang jejemon. Ganito ang pagsusulat noon. Ganito naman ngayon. Pangalawa, ang konyo. Noon. Napaka-kisig niya. Siya ay aking iniirog talaga. Ilahat mo na kaya ang nararamdaman mo sa kanya upang malaman natin kung niirog ka rin niya. Ngayon. Ah, sa pinagsubukan niya talaga! It's giving! True! I'm so iniirog him talaga eh! Iniirog? Is that even your own word? Ang susunod ay ang slang or Gen Z terms. Isa sa mga halimbawa nito ay ang sot na sa Tagalog ay as in. Kung sinabi niyang My God, ang init naman dito. Salt! ang ibig niyang sabihin ay My God, ang init naman dito. As in, ang mga Gen Z hindi nila sinasabing uy, kamalitaan ko. Masaya ako para sa inyo. kundi Uy, sana all. at hindi nila sinasabing Bari pa akong makahingi niyan? kundi Uy, friend, the can naman. Street slang. Ratlods! Libre ako kay Kwek. Etneb lang. Solbox na ako doon. at marami pang mga ibang halimbawa ang slangs or Gen Z terms gaya ng OMSI, Shotguno, EME, o mga abbreviations gaya ng ISTG, NGL, FR, at marami pang iba. Alam na natin ang magsalita ng street slang, ngunit subalit na tungkol, knows nyo rin ba ang magsalita ng Bekimon? Ito ang mga iilan sa mga ito. Hello! Ang Tokyo, Japan. Larashi! Gandar Park. Manech! Bet! Gina Jackson! Habardo Versosa! Kimi! Babush! Siswan! Ano na naman ang chika mo? Trula lang, chika. Wait, wala na daw sila. Ala, totoo ba? Itong mga balbal na salitang ito ay produkto ng tinatawag nating evolusyon. At pagtanaw ng wika ay mayaman, dumarami, at yumayabong. Bawat panahon at henerasyon ay may iniluluwal at umuusbong na wika. Ayon sa eksperto, ang pag-usbong ng mga bagong salita ay patunay na buhay ang isang wika. Sa kasalukuyang panahon, dahil umiinog o nag-e-evolve ang ating lipunan, ay umiinog din ang paggamit natin ng ating wika. Ngunit sa evolusyon na pagbabago ng wika ay importante din na mapanatili at mapahalagahan natin ang ating original na wika. At kailangan natin pakatandaan na ang paggamit ng mga kolokyal na salita ay hindi dapat gamitin sa mga formal na komunikasyon
Kailangan nating tandaan na ang mga salitang ito ay dapat mayroon lamang inaangkupang panahon, sitwasyon at lugar kung saan ito gagamitin. Baliktarin man o baguhin, May code man o wala. may halo man o wala, Ang mahalaga ay alam natin ang wastong wika. at ito'y ating payabungin at pagyamanin. Ang buhay na wika ay araw-araw nagbabago, at ang pagbabago ay isang katotohanan na kailangan natin tanggapin.